Eto na. Ayan na. Talagang pinanindigan na po ni dating senador, dating Justice Secretary, na kulong ng halos 7 taon dahil at dilima. Panahon na at kailangan daw po ay panindigan na ng ating gobyerno na ang pagpapa-aresto or papanagutin ang si Duterte. Iba pang sampot dito sa mga human rights violation. Okay? Sa international criminal. Lang ako saglit. Pakinggan nyo ilang portion ng mga tanong, question and answer ng ABS-CBN dito po kay salamat sa ABS-CBN, sila po yung nag-interview nito, pero atin lang bibigyan ho ng analysis at opinion tungkol dito. Pakinggan nyo si dating Senador Laila de Lima. Will this have a backlash on President Marcos or will this be good for his legacy? I mean, given the right thing to do is a whole other issue, but you know, at the end of the day, there's politics involved. Should he do it? He must do it. Must do it. We've been calling, I've been saying that he must cooperate. He should be cooperating by now in the investigation, even without the arrest warrant. And if the arrest warrant is there already, he must consider aiding the enforcement of that warrant of arrest. It will be good for the international community. It will be good for the community of nations that we are for justice and accountability always. That this government, you know, despite also all the struggles and all the challenges that it is facing, it is ready and determined to stand its ground when it comes to issues of justice and accountability, because we're talking here about thousands of victims. So you believe this is the litmus test for President Marcos Jr. when he says he is for human rights? Yes, definitely. But do you think he'll do it? Because, you know, reporters have asked him about addressing the human rights victims during his Okay na, dito na ako. And he said it's dito not na ako. to do. Ano ginagawa niyan? Ba't nanonood? Dito nagre-react mo rin yan? Opportune time. May dumaan. Ba't dumaan si Laila de Lima? Stands for justice. To show that he also promotes and protects guys, parang si Laila de Lima yung dumaan na. Taking steps. Dito tayo. Yung Justice Secretary. Eto na. Ulitin natin, ha? Talagang pinanindigan na po ni dating senador, dating Justice Secretary, na nakulong ng halos 7 taon, Laila de Lima, na panahon na. Kailangan daw po ay panindigan na ng ating gobyerno na ang pagpapa-aresto or papanagutin ang si Duterte at pang sampot dito sa mga human rights violation, okay, sa International Criminal Court. Eto na daw, papapasukin na ang ICC at pananagutin na ang mga Duterte. Asan? May pinakita ka ba? Yan sinasabi sa'yo, buta na, ang kulit mo rin, Mike Abby. Anak ng teteng naman, Mike Abby, oh. Palagi kang ganyan, tapos pag nasusukol ka, nagagalit ka. Asan na yung ebidensya? Pakinggan nyo ang ilang porsyon ng mga tanong, question and answer ng is there already whole other issue, but you know, at the end of the day, there's politics involved. Should he do it? Must do it. Must do it. We've been calling, I've been saying that he must cooperate. He should be cooperating by now. Wala nang paliwala kay de Lima. May thumbnail na naman ako. Gago! Puta na! Naniniwala ka, Mike Abby, kay de Lima? Naniniwala ka doon? Hindi nga siya nakalabas ng kulungan agad eh. Tapos pag sinabi ni ang hirap ng mga ganitong tao, no? Yung tipong may sinakatulad niya, halimbawa kay Amy Marcos, maniniwala ka kaagad kay Amy Marcos dahil sinabi niya 'yon. Maniniwala ka ngayon kay de Lima unang-una tanga talaga. Alam mo, minsan Mike Abby, nagsasawa na talaga ako sa'yo. Gago! Dahil nasawa na ako kay Mike Abby kasi alam niya naman na walang jurisdiction ng Amerika dito sa Pilipinas. Tapos anong sinasabi mong US? Bakit? ICC US ba yan? Gago! In the investigation, even without the arrest warrant, Pahingan natin. The arrest warrant is there already. He must consider aiding the enforcement of that warrant. Arrest warrant is always ready? Ha? Saan mo nakuha yung de Lima? Arrest warrant is always ready. Kaya naman pala paniwalang-paniwala na naman si Abby. Kita mo, Mike Abby, pati ikaw, naprank ka. Gago! Gagi, hindi mo naalala tayo, Mike Abby? Kasi sabi niya, pare-reaction na naman to ng mga tansu vlogger. Eh. Oo, lalo-lalo na yung pinuno na si Mike Abby. Hindi kakalat to. The warrant of arrest is always ready. Diba daw?
Pero walang pinakita na ebidensya si De Lima. Puro lang ngawa. Ang tagal-tagal na yung ICC na yan eh. Alam mo, di pa nakaupo si Marcos, meron ng ganyan. Ayun ako. It will be good for the international community. It will be good for the community of nations that we are for justice and accountability always. That this government, despite also all the struggles and all the challenges that it is facing, nangalay siya ba? is ready and determined puro lang siya tango. stand its ground. Akala mo yung aso sa kotse, no? Yung nilalagay, anong tawag doon? Yung mga aso na nilalagay sa kotse sa harapan, yung gano'n ng gano'n habang bumabiyahe. Ay, eto yung maganda kantahan, si Mike Abe, pag ganyan nakapikit. Kantahan mo ng, I did my best, but I guess my best what I put through against. Gago! Bagay, no? Oo. No? Bagay, no, guys, no? What I put through against, cause here we are, a crazy man before. Gago! Ang utak niya'y tulongges. Gago! Whenever big and longest. Gago! Kawawa na naman si Mike Abe. Masyadong may na-happy J. Guevara. Masyadong may na-happy J. Guevara si Mike Abe. Ito na, hindi na siguro. Comes to issues of justice and accountability because we're talking here about Wow! thousands. Wow! 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 Gago! Oh, tingnan natin ito dito natin mapapatunayan kung napakatalino nga ba ni Mike Abe. Titingnan natin kung mai-explain niya ba or naintindihan niya ba talaga yung sinabi ni De Lima. At dito ko rin mapapatunayan na may nagsabi sa akin na isang tropa namin ng Banateros na si Mike Abe ay hindi din pala nakakaintindi na English. Gago! At hindi rin marunong mag-English na kagaya ko. Pero ako nakakaintindi ako kahit papano. Tignan natin titignan natin ha. Okay. Kasi pinanood niya ilang minutes yung pinanood. Sige, play. Of victims. So you believe this is the litmus test for President Marcos Jr. when he says he is for human rights? Yes, definitely. But do you think he'll do it? Because, reporters have asked him about addressing the human rights victims during his father's time. And he said it's not for him to do. What do you think? Do you have faith he would? Well, this is one opportune time or moment for him to show that indeed he stands for justice, to show that he also promotes and protects human rights. Maybe it's understandable that he would not be taking steps insofar as Dumaan pa si De Lima. regime accountable for the wrongs Ay also natin, for various kinds of pagtsatsagaan human rights. kita. But this time Kung around, gaano ang now katalino. the president. And then Sige, we're talking kita sa here video, about di ba? the abuses of the wrongs, the crimes committed by your predecessor. Show to the world that you Kitang-kita sa video na tango ng tango si Mike Abe, so ibig sabihin naiintindihan niya. Okay, papakinggan natin yung sasabihin niya ngayon. can do it. Show to the world that you stand for what is right. Ayan ang lupit ang tindi. Si Atty. dating Senador Laila de Lima. Ayan po yung kanya sinasabi. So, ano man ang tanong sa kanya, this time daw po, kailangan ipakita na ni Pangulong Marcos ng ating kasalukuyang administrasyon na dapat gawin ang pagbibigay ng hustisya laban sa mga or para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng human rights violation. At this time, ito nga pong issue ng mga kaso before yung International Criminal Court na di umano nga yung extrajudicial killing. Thank you po sa ABS-CBN. Siya po yung Okay na. Mukhang nagpapaiwatig na rin to si Mike Abe sa iba't ibang istasyon, no? Thank you po sa TV5. Thank you po sa ABS-CBN. Okay, mga mainstream media dyan, baka nangangailangan pa kayo ng reporter. May tangang nag-aantay dito. Gago! Guys, tama ba yung binanggit ni Mike Abe? Hindi, tama naman yung iba, pero yung iba hindi. interview dyan. Pero alam nyo, hindi lang po ABS-CBN, Net25. Utong ina, talagang pinopromote.
Gago! Pinopromote mo na ngayon, ha? Nagpapaiwatig si Mike Abby, oh. News. Sabi dito, tingnan natin kung ano sinabi. Wala talaga. Katinuan si Abek. Hindi, ano ba yung sinabi niya? Ano ba? Sakto ba dun sa paliwanag ni Diliba? Parang may kulang eh. 5, PTV4, GMA7, at lahat po na... Oy! I-explain mo yung sinabi ni Diliba, puta na po. Nag-mention ka ng mga mainstream media. Hindi, yung mga lahat ng sinabi mo na mainstream media, may kabi, hindi ka papansinin ng mga yan. Alam nila record mo, hoy. Gago! Alam nila yung ano mo, alam nila yung karakas mo. Oo, pang-vlog ka lang. Sa tutusin, sa vlog, palyado ka pa nga. Diba? Ito na minention lahat, no? Nanood ka na ng pagkahaba-haba, ilan to? 3 minutes. Tapos inaantay namin yung ano mo, opinion mo, kung meron man. Nag-shoutout ka ng mga mainstream media. Ano yan? Hindi, alam nyo, ito. Kadalasan yan ginagawa. Lalo't sa mga, yung tipong mga vlogger na parang gustong shoutout dyan kay ganito. Baka na. Kulang na lang, baka naman eh. Oo. Dapat sinabi mo na, Mike Abby, baka naman, na baka pwede nyo kung kunin bilang media, TV5, ABS-CBN. Dito, sinabi dito, lihis Sir J ang paliwanag ni Mike T. Mike Abby, hindi ako nagsasabi baka sabi mo masyado kitang pinipersonal. Ito, ulitin ko. Sa 500 viewers po dyan, tama po ba yung mga sinabi ni Mike Abby tungkol sa paliwanag ni Dilima? I-comment nyo, dali. Hindi ako nagsasabi niya, Mike Abby sila. Nabasa ko lang. ng mga lehitimong media, naintindihan ko po ang trabaho nila dahil ako ay member dyan, kasama ko dyan. Araw-araw mayroon akong program sa Channel 13 at Channel 4. Lang po. Grabe. Sikat pala to, no? Channel 13, Channel 4. Ano kayang media yun? Media Noche. Gago! Kaya anong media yun? Hindi totoo nga yung sinabi niya. Totoo yung sinabi niya, guys. Nasa media to si Abe. Nasa media na pala ulit pala to. Kaya akalain mo, may tumanggap pa sa'yo. Ano daw? Saan ba? Dilima. Saan ba siya? Saan? Hanggang 8 minutes lang. Hindi, saan daw? May sinabi siya Channel 4, Channel 13. Nasa Channel 4 daw siya, Channel 30. Ulitin mo. Ano sasabihin nito? PTV4, GMA7, at lahat po ng mga lehitimong media, naintindihan ko po ang trabaho nila dahil ako ay member dyan, kasama ko dyan. Araw-araw mayroon akong program sa... Kasama daw siya sa PTV4, GMA7. Nasa GMA7 na pala to? Si Mike Abby? PDP. Nandun siya sa PTV4. Hindi ko alam yung media na yan. Meron palang ganyan. PTV4? Ngayon ko lang narinig yan PTV4. Ngayon ko lang narinig yan membro daw siya ng PTV4. Hindi ikaw na. Parang mas kilala pang SMNA kaysa sa PTV4 na yan Gago! Hindi totoo walang biro government channel. Okay. Kaya naman pala. Nasa government channel ka. Okay ngayon, gets na namin. Sorry pero parang mas kilala ko pa ang SMNA kaysa sa PTV 14 4 na yan Hindi ko alam yan. Tinanggal yan. Wait lang. Tinanggal yung PTV sa social channel sa local channel dahil sa loto. Nag-ano ng sugal. Oo, bawal nga yun. Sa government po ang hindi ko talaga alam yan, PTV channel. Ako mahilig din ako sa TV. Nanonood ako palagi pero hindi ko alam yung PTV na yan. Ngayon ko lang narinig yan, guys. PTV channel. Parang na-reactionan ko na siya dati pero
Hindi talaga siya familiar eh. So, ibig sabihin, kasamaan mo na rin pala ako kasi napanood na ako sa SMNI. Ganoon ba yun? Di na ma-scan yan sa local channel. So ibig sabihin katulad yan sa sa SMNI, sa cable lang. Kasi wala nang wala nang SMNI, 'di ba? Tinanggalan sila ng prangkisa. Oh. Puta na, may tumanggap pa pala kay Mike Abby. Oo, Boss Jay. Dapat lilipat si Willie. Kaso nandun si Mike Abby kaya umalis na, no? Gago! Malamang sa malamang, kontra din to kay Willie Rebillame. Sinabihan niya si Willie na kapag pumasok lang daw, mangakot lang daw ng pera. Kaya pala. Channel 4 sa luma. Hindi ko alam talaga, promise. Sige, di ikaw na, media, di ikaw na. Di wow. Gago! Channel 13 at Channel 4 at Radyo Pilipinas. Kaya aking pinasasalamatan, nire-recognize at nirespeto ang mass media na lehitimo na nagbibigay ng mga impormasyon, lalo na itong ganitong issue. So inulit ko, yung sinasabi po ni Dilima, panahon na. Ito daw yung sinabi ni Dilima, ha? Para payagan, papasukin ang ICC tungkol dito sa investigasyon. Okay, tama naman. Para tumapigyan ng hustisya at managot ang dapat managot. Kung yung mga gunita, libo-libo, 20,000. Wala naman sinabing ganun si Dilima. Ikaw lang nagsabi nun eh. Sa loob ng isang taon pa lang, from 2026 hanggang 2027, ayon sa record. At ang PNP, ang record nila nasa mga 7,000. So magkaibang figures. O ano man ang yung papaniwalaan? Paniwalaan yung record ng pamahalaan, DOJ at PNP, mahigit na 7,000 ang namatay. Kung yung mga private sector na mayroong advocacy sa human rights violation, 20,300 sa loob lang ng isang taon. Ay 6 na taon yan. Doon sa war on double barrel Tokham operation. At yan po ay pinaka-controversial. Ang sinasabi ni dating senador, dating Justice Secretary Dilima, ipakita ni Pangulong Marcos na ang Philippine government sa international community na pinapahalagahan at mahalaga mabigyan ng hustisya ang biktima. Managot ang dapat managot sa ating mga batas at sa international law. Malupit yan. So, abangan natin. At tulad ng sinabi ko sa mga dating mga video tinatopic natin, hindi lang mga Pilipino ang pwedeng magbigay ng pressure kay Pangulong Marcos para magbago ang desisyon tungkol sa issue nito. Pati international community, pati business community. Kasi ang marami mga bansa sa Europe lalo. Hindi, isipin nyo paano papasukin, paano papayag nga. Kulit nito mga putang ina. Ayoko magmure. Paano papapasukin? Kailan nag-debate? Putang ina. Kailan nag-debate? Kailan ang debate? Kailan nag-debate ang puti? Kailan ang debate? Namin ni Mike Abby, ay lumaban eh. Hanggang sa pagtulog at binabanggit ni Mike Abby ang ICC. Hindi paano kasi papasoy, wala man diction ang ICC dito sa Pilipinas. So paano yun? Ano yun? Sisirain ni Marcos yung batas natin dito? O diba? O di bobo. Gago! Saka ba't papaniwalaan ni Marcos si Dilima? Puta na, isa rin yan sa kontra sa kanya. Gago! Proud na proud lang yan ngayon kasi nga dahil sa Duterte. Kung wala naman ng Duterte dito sa papel na to, sa issue na to, mas babanatan pa ni Dilima yung mga Marcos na yan. Tanga talaga kayo eh. Mike Abby for senator, putang ina. Gago! Mike Abby for senator. Hindi nga alam kung anong ibig sabihin ng jurisdiction. Napapulol na rin ako. Nababanggit ko dati yan Pag napapanood ko si Mike Abby, naawa ko ng kabululan nito. Gago! Diba? Ito pa isa. Wag na natin panoorin. Boring. Ito, mas malala. Naku, ano ba ito? Naku. Inilaglag eh. Ayan. Inilaglag. Ano ba ito? Inilaglag eh. Yung alin. Gago! Hindi na naman yan. Nung nakaraan, yung sa hiwa ni BP Sara, ginawan mo ng issue. Ngayon,
VP Sara nilaglag ng kanyang ama. Nandito, niyan ng gusto, lalo na pag balabag yung tanong. Hindi na ako babalik ng politiko. Tapos na ako. Laos na ako, wala na akong panggastos. Wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro, yabang. O, anong nilaglag si VP Sara dyan? Yung hindi daw siya tatakbo. Bobo ka pala, may kabi. Dati niya pa naman sinasabi yan, tanga ka talaga. Gago! Tanga mo talaga, nako. Ewan ko ba. Tapos sasabihin mo, may record ka, 35 years, media, attorney, nako. Balitad na, babasahin ko sa inyo. Galing kay Digong yan. Former President Alam Rodrigo namin. Roa Duterte. Alam namin. Aba, ganito ito. Ano nangyari? Ano kagad dito? Naniwala ka dyan kay Inday. May receipt naman. Ito yung banggit. Oh. Daming kanya. Ay, kasi sabi niya. Ano? Ang dahil problema libay kami sa Duterte, no? Yung una, sugat. Secret deal. Tapos ngayon, itong sinabi ni Tatay Digong, siguro nakakatulog ka ba, may kabe? Hindi kaya nawiwindang na yung utak mo? Hindi kaya nawiwindang na utak ni Mike Abe, no? Kasi, biruin mo, katulad nung about sa sinabihang adik ni PRRD si Marcos, tapos binawi. Siguro windang na windang yung utak ni Mike Abe nun, no? Pagka puta, ano ba ibig sabihin ito? Logic na to. Kabagay, yung sa sugat nga, yung sinabing gurgur eh. Sabi ni Mike Abe, sino kaya ang nagtangka sa buhay ni VP Sara? Gago! Kailangan maipaliwanag ito ni VP Sara. Gago! Gago. Kulang na lang, no, ipaliwanag ni VP Sara kung bakit naging kulay brown at dilaw yung dumi ni VP Sara, no? O ganito, Mike Abe, ito yung ito yung dumi ko ngayon. Brown siya kasi hindi naman ako kumain ng kanin, puro tinapay lang. Gusto mo tikman mo para sure ka? Gago! Nakakatanga lang talaga eh. Di ko nga alam ba't ko pinapatulan to si Mike Abe. Pero dito sumisigla talaga yung katawan ko pag nakikita ko at nare-reactionan ko si Mike Abe. Kasi sabi nila, ang taong palangiti daw, ano yan eh, healthy daw yan eh, palagi ka masaya. Masaya ako pag nakikita ko si Mike Abe. Ikaw ba naman? Makita mo yung childhood inaabangan mo kada umaga na si Arn sa unang irit. Di ba? Nawala na si Arn. Ilang taon na nating di napapanood si Arn sa unang hirit. Wala na. Hindi ko naman alam na kinuha pala ng SMNI. Ngayon, wala na rin si Arn sa SMNI. Eto na lang siya, nagbablog. Idol ko to si Mike Abe. Pero ang galing mag-report nito sa unang hirit. Nagjo-joke pa yan minsan doon. Alam mo kung bakit ko ba, i-explain ko sa inyo kung bakit siya tinawag na si Arn. Bakit ko ba siya, Jay, bakit mo tinawag si Arnan? Alam niyo malalim na Una si Arnan ay puppet, 'di ba? Puppet na pinapakilos ng isang kamay. Si Arn, si Arn. Tapos si Mike Abe, parang puppet na pinapakilos din ng isang kamay. Gago! Hindi ko na sasabihin kung kaninong kamay yun. Alam naman, diba? PTV 14 Government Channel. Gago! Gets nyo na ba? Nuggets ba? Nuggets ba ulam nyo mamayang gabi? Okay. Tsaka may talagang connected eh. Mukha, diba? Tapos, yung pag-uugali, tapos yung handler, ganun. Connected eh. Sapul na sapul eh. Okay. Lalo na pag balabag. Balabag. Ibibihin. Balabag! Balagbag. Balagbag! Anong balabag? Gago! Balabag. Balagbag or balabag. Or balagbag, ganun. Hindi balabag. Balabag ko ang sipain ka. Gago!
Balabag ang putik. Ibig sabihin niya, anong ka maniwala dyan kay Inday? Lalo pagkabalagbag ang tanong, iba ang sagot niya. Kung ganun ba? Sabi ni Duterte ito eh. Hindi na ako babalik sa politika, tapos na ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala nang lahat. Ang naiwan na lang sa akin siguro yabang. Mabuti, alam niya yun. Kita mo. Buti alam daw. Ay, PRD, sabi ni Mike Abi, buti daw alam mo na mayabang ka. Kahit din naman ako, mayabang ako, Mike Abi. Oh, bakit ikaw wala kang yabang? Di ka, Mike Abi, wala kang yabang. Kaya pala dati, attorney tawag sa'yo. Wala daw siyang yabang. Buti. Ang yabang mo nga eh. Biruin mo, tanga ka, pero nakapang-attorney ka. Gago! Di ba? Tignan mo kayabangan mo, Mike Abi. Yung mga ganyang suotan, pang pang matatalinong tao yun eh. Pang attorney, mukha ka lang attorney pero hindi ka attorney, yun ang mayabang. Gago! Kalain mo yun, no? Sabi niya yun eh. Ayan oh. Ayan, baliktad nga lang. Ayan oh. Sinabi niya. Ayan, binabasa ko lang. Ulitin ko ah. At least yun umaamin, ikaw tanggi ng tanggi. Gago! Hindi na ako babalik sa politika, tapos na ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala nang lahat. Ang naiwan na lang sa akin siguro yabang. Sabi ni Duterte. Ha? Saan na, ano? Saan ka nakakita na nagsama-sama ang tatay, pati dalawang anak, natatakbo sa na senador? Anong gagawin namin sa Senate? Okay, ano ito? Ano yan? Bakit yung matandang Duterte, sinabi na dating Pangulo nagsalita ng ganito? Sabi niya, bakit yung matandang Duterte pasintabi na? Putang ina, oy, itong ina. Anong feeling mo sa iyo, Mike Abi? Bata ka pa? Gago! Bata lang isip mo, gurang ka na din, oy. Gago! Ibig sabihin, harap-harapan niyang nilalaglag si Vice President Sara Duterte ang kanyang anak. Yun na lang eh. Ha? Maniwala ka dyan kay Inday. Ha? Diyos may Rosep naman. O, yan ang Panginoon. Talagang sumasabog ang utak ng mga bobo kapag nagbatuhan ng mensahe ang mga Duterte na may yung batuhan nila ng mensahe na napaka-logic, no? Hindi nila talaga nagigets, no? Na totoo yung tong si Mike Abi, hindi nila nagigets. Sa hiwa nga lang eh. Yung dito ni BP Sara, di ba? Gito no. Ngayon Mike Abi, hindi ako nagpapatunay na ikaw ay tanga, ikaw mismo ha. Ikaw mismo nagpapatunay nun, hindi ako Sorry Buwahan niya eh. Ito yung matindi. Yan, i-jamming ka, yan. Nang gusto. Baka yung jamming, iba isipin mo ha. Baka yung ganun yun ha. Inuunahan na kita kasi iba yung utak mo eh. Pero ka nang gusto. Lalo daw pag balabag ang tanong. Anong tingin niya kay Inday? Ang kanyang anak? Bakit kinulit niya? Para sinabi niyang wala yung sinasabi ni Inday na yan, hindi totoo yan. Balagbag yung pagbalabag ang tanong, balagbag din ang sagot. Hindi, halimbawa, sige, sabihin na natin na ganun nga yung sinabi ni Tatay Digong, parang kinontra niya, or kinontra niya yung sinabi ni BP Sara, ano naman? Anong big deal dun? Hindi tanong lang Mike Abi anong big deal mo dun? Saka anong pakailan mo? Gago! Una-una, mag-ama yan. Kahit ano naman sabihin ni Tatay Digong sa anak niya, pwede yun, walang problema. Una-una, anong pakailan mo? Gago! Pangalawa, ano pa rin pakailan mo? Gago! Pangatlo, Mike Abi, wala kang pakailam. Gago! Hindi totoo, wala ka talagang pakailam kung sabihin man, kung tumakbo man o hindi ang mga Duterte sa 2025, pag tumakbo man yan, wala ka pa rin pakailam. Pag hindi man yan tumakbo, wala ka pa rin pakailam. Ba't parang takot na takot ka, Mike Abi? Hindi. Naku, alam ko na, gets ko. Gago! Alam ko na kung bakit. Kaya takot na takot talaga mapaupo ulit ang mga doon. Alam ko na. Bakit? Soon, malalaman nyo din. Kaya pala, takot na takot kang makabalik ang mga Duterte, Okay. Ang tindi nito, Ayan, galing kay former President Rodrigo Duterte. Yan itong statement na yan. Ito yung nakakatawa rito eh. Saan ka nakakita na nagsama ang tatay at dalawang anak? Matatakbong senador. Anong gagawin namin sa Senate? Initan mo kay Inday.
Tanong sa anak mo. Siya naglabas yan eh. Hindi naman. Punta ka lang, puta. Hindi, alam nyo, kung bibigyan natin ng kulay yung sinabi ni Tatay Digong, ganito lang yun eh. Saan ka nakakita na magkapatid, ang isa presidente, ang isa senador? Gago! O yan na, Mike Abe, sinagot ko na yung gulong-gulo na yung utak mo eh. Nawa na ako sa'yo, ako na sumagot. O, saan ka nakakita na magkapatid? Tumakbo ng senador, yung isa senador, yung isa presidente. Tapos may pinsan pang House Speaker, tapos may anak pang congressman. Gago! Ha? Mike Abe, oy, ako na ako na nagsabi sa iyo ha. Hirap na hirap ka na eh. Tana sorry na. Oy, Mike Abe, kakasabi ko lang nung nakaraan na mas okay ka pa kay Kas Jaret. Tanga na ngayon no. Nagbabasa ka tapos tatawa ka na rin. Ayop na to. Magbabasa tapos natawa. Raulo. Ano, putay na, nagiging Kas Jaret ka na. Kaso ang pinagkaiba, yung binabasa mo Tagalog. Guro, idol mo si Kas Jaret, no? Mag-English ka kasi. English yung basahin mo, Mike Abe, tapos i-translate mo sa Tagalog, tapos tawanan mo. Hindi mo na-gets? Ito, ulitin ko, Mike Abe, yung sinabi ni Tatay Digong, na saan ka makakita? Tatlong magkakapatid tumakbo ng senador. Saan ka makakita? Diba? At saan ka rin makakita na magkakamag-anak? Yung isa senador, yung isa presidente, yung isa House Speaker, yung isa congressman. Sinagot na kita para hindi ka na maguluhan na. Kasi naawa ko sa iyo, Mike Abe. Stress na to si Mike Abe. Sana dinaan na lang sa tawa yung yung analysis niya kuno. Naman ho siya pinilit anong siya sa ambos interview. At sinabi niya, si former President Duterte tatakbong senador. Si Pulong Duterte, Congressman Duterte tatakbo rin at si Basti. Nasabi ni Inday na anak mo. Kaya ngayon sabi niya, Sus Merosep, sabi ni dating Pangulo. Ayan, nakita nyo, galing sa kailang kampo, hindi lang kampo. Duterte talaga. Yung dating Pangulo at kasalukuyang Pangulo, Vice President, ayan, dating Pangulo, former President, now... Dito natin napagtanto na ang tanga talaga dito. Ayun ka, Mike Abe, patawa ka talaga. Hindi, sorry Mike Abe pero kasi minsan panoorin mo yung video mo. Gagi, dito ka nagmumukhang tanga. Gago! Hindi, eto minsan parang gusto ko na rin minsan magyabang. Hindi, sa totoo lang, parang gusto ko na talaga magyabang. Na parang gusto kong sabihin sa sarili ko na kung si Mike Abe tumagal sa SMNI ng ilang taon at tinanggap siya ng SMNI ng ilang taon na kahit ganyan siya katanga, pwede rin pala ako. No? Ang sarap magyabang, no? Pag hindi sa totoo lang pag naano mo si Mike Abe na butay na nag-report to dati, napapanood ko to sa SMNI. No? Tanga na, hindi pwede rin pala ako dun. Kasi isipin nyo kung ganito katanga si Mike Abe na hindi niya nagigets yung mga logic na mga nanggagaling sa mga statement ng mga Duterte at kung ano-ano kasi dun pa lang sa hiwa dito yung hiwa daw yung yung nasa leeg ni Mike Abe ni BP Sara ay kung sino daw ang nagtangka sa buhay niya. Diba? Kung si Mike Abe nga natanggap ng SMNI at ng PTB4, sabi niya nandun daw siya. So kayang-kaya ko rin pala, no? Gago! No? Kayang-kaya ko din pala. Oo. Kung si Mike Abe nga ito nga tanga-tanga nakapasok tumagal pa sa SMNI. Ako pa kaya. Yun lang. Ang problema dito, si Mike Abe may diploma na tapos siya ng ganito, ganyan. Kasi daw to parang Summa Valedictorian. Pala, parang graduate college or Mascom technology elevator. Gago! Mukhang ganun. Ako wala akong diploma. Paano ba yan?
pagawa na lang ako sa ano, no? Recto, no? Hindi kasi isipin mo makakapagyabang ka talaga eh. No? Kasi kung si Mike Abe natatanggap ako pa kaya? Kasi yung ultimong kapiranggot na logic na sinasabi ng mga Duterte, hindi niya nagigets. Minsan talaga, hindi talaga nakikita sa itsura at saka sa forma ng tao yung totoong ano nito, no? Totoong pagkatao, no? Tignan niyo si Mike Abe, magara ang bahay. Laging ano tawag niya? Amerikana ba yan? Laging maayos, pang-attorney ang datingan. Pero kapag nagsalita na, wala na. Gago! Diba? Hindi totoo Tingnan mo ang dissenting tignan ni Mike Abe. Pero pag nagsalita, wala na. Gago! Tapos, ang gagawin, 8 minutes, magkukwento. Tapos, wala mong pinapakitang ebidensya, di ba? Anong klaseng pagiging professional mo nun? Gago! Tapos, galit daw sa fake news. Tapos, ang mga galing daw sa media na mga broadcaster ay hindi daw nag-aatid ng fake news. Pero siya, wala siyang pinapakita ebidensya. Katulad yung sa ICC, di ba? Wala man. Sa secret deal, wala din. O yung sa akin na lang Kahit yung sa akin scammer daw ako, nang rape daw ako ng 13 years old, wala mo siyang pinakita ebidensya. Tapos nang rape ako, nakakalagala-gala ako kung saan-saan. Tapos pag chinek mo yung pangalan ko sa NBI, wala akong record. Diba? Ang lupit, diba? Oo. Tapos naka-rapture pa daw yan. Ngayon, nakakatakot. Nakakatakot pala itong kabanggaan si Mike Abe. Halimbawa, nabangga mo yung raptor nito. Puta na, paglabas ng raptor niyan, guys. Alam niyo kung anong sasabihin niyan? Bakit? Hindi niyo ako kilala. Gago! Oo. Kasi ganyan na ganyan yung sinabi niya doon sa babae. Nabangga lang daw siya dito. Sabi daw ni Mike Abe, bakit? Hindi niyo ako kilala. Gago! Uyo. Nakakatakot to. Anong tawag doon, guys? Awayan sa road rage ba ito? Tawag doon to. Nakakatakot pala to si Mike Abe. Pero dito mo rin napatunayan kay Mike Abe na hindi sukatan ang panglabas na anyo kung yung tao ay matalino ba o hindi. No? Kasi ito na lang. Sige, wag na sa akin. Kay Banat Bay na lang. Banat Bay na lang. Wag na sa akin kasi masyado na ako. Baka sabihin ni Mike Abe, sobrang baba niya naman No, kasi grade 2 lang ako tapos, 'di ba? Kay Banat Bay. Tignan niyo pagmasdan niyo si Banat Bay. Si Banat Bay kung titignan mo, malinis si Banat Bay. Hindi ko naman sinasabing hindi ko naman sinasabi na hindi professional tignan si Banat Bay. Nandun na tayo sa pagiging professional. Pero kung ibabase mo yung anyo or yung datingan ni Mike Abe kay Banat Bay, di ba? Mapapaisip. Halimbawa, kung hindi nyo sila kilala, tumingin ka kay Mike Abe, tapos tumingin ka kay Banat Bay. Tangina. Pag hindi pa nagsasalita yan, talagang mamamangha ka kay Mike Abe. Ano to? Malakas na tao to. Makapangyarihan to. Oo, matalino to. Diba? Unang tingin mo kay Mike Abe, pag tingin mo kay Banat Bay, kung hindi ka naman judgmental, diba? Talagang mapapaisip ka lang na, okay lang, mapapaganong ka lang Mangingibabaw si Mike Abe dun, na may isip mo na puta na mataas ang nitong taong to. Kulang na nga lang din, dapat may display na attache case dun sa likod, Hindi, may kami suggestion maglagay ka ng attache case mo sa likod. Ang bagay na bagay sa background. Attache case na lang kulang dyan kay Mike Abe, Partida, nasa bahay niya lang yan, Gago! Diba? Pero tingnan nyo, pag pinagkumpara nyo si Banat Bay tsaka kay Mike Abe, si Mike Abe
attorney, pang malakasan yung dating ni Mike Abe. Pero pag nagsalita na, wala na. Gago! Wala na, yun na yun. Yun na yun. Ang gandun lang sa sa damit niya, sa mismong panglabas na postura niya, may kita yung pagiging matalino or professional niya. Pero pag nagsalita na, wala na. Gago! Pero tingnan niyo si Banat Bay, 'di ba? Hindi man nagsusuot si Banat Bay ng mga ganyang mga disenteng damit. Pero puta na, pag nagsalita yung matutulala ka eh. Gago! Diba? Minsan may pagkasiraulo lang din eh. Hindi, totoo. Hindi ako nag-ano. Minsan may pagkasiraulo lang si Banat Bay. Pero kapag mas marami kang matututunan kaysa dito eh. Gago! Kaya ito, diba? Tignan niyo puta na pang-attorney laging ganyan nakasalamin, nakaayos yung buhok. Kulang pang burol na eh. Sorry. Gago! Dulas ako dun, diba? Pang burol. Pang burol na puta. Gago! Pang burol lang nga yun. Pero kapag nagsalita, pakinggan niya, Incumbent Vice President Sara Duterte ay magkasalungat ang sinasabi. Parang parang tinatawa na yung anak niya. Ano ba yung sinasabi mo? Ba't naman kami tatakbong-takbo? Ba't naman kami magsasama-sama? Di ba? Tanong niya, sagot niya, tanong niya, sagot niya. Gago! Di ba? Wala nga eh. Sige. Tangin. Ay, nako talaga. Kaya minsan hindi mo talaga masasabi. Minsan may tao na makakasalubong ka. Katulad ko, lagi ako, so tutusin lang, sa Banateros ako natutong magsuot ng polo eh. Hindi talaga ako nagsusuot niyan guys. Kahit pumunta ako ng mall, naka-chinelas shirt lang ako. Kasi alam ko namang gwapo ako, ba't kailangan ko pang pumorma, di ba? Gago! Ha? Alam ko namang gwapo ako, dadali naman ng mukha ko yan eh. Kapal mo, Jay. Kapal mo. Gago! Di ba? Di pupunta lang ako doon. Tapos yan, t-shirt. Ito pa nga yung binigay ni Boss Dada. Paborito ko to kasi malambot. Ayoko nung makakapal na damit eh. Hindi ako makakagalaw ng maayos. Ayoko nun. Tapos makikita mo, ganun na ganun lang yung tao. Short lang, naka-t-shirt lang, simple lang, puro puta na, professional, attorney pala yun. Tapos makikita mo si Mike Abe, puta na, pagbaba ng naka-raptor pa yan, pagbaba niya ng raptor, sabay mag-aayos ng salamin, Tapos gaganong-ganon ng buhok, sabay dadaan, nakaangat yung panga. Mapapano puta na, attorney to. Hindi kaya judge, baka judge to, baka judge. Pero pag napanood mo na sa video, putang na, ito yung nakita ko nung nakaraan. Akala ko professional, matalino, hindi pala. Gago! Diba? Diba ganun yung may isip nyo kay Mike Abe? Yung una talagang tingnan mo, nakakatawa. Pero pag nagsalita, wala na. Duruin mo, saan makakita ng matalinong tao? Nagtanong ka, tinanong mo, puro tanong ka na, sinagot mo pa. Ikaw din sumagot. Anong silbi? Nagtanong ka pa. Totoo naman eh. Kahit i-replay nyo pa lahat ng mga video nitong inayupak na to. Diba? Nagtatanong siya. Tapos, nagtatanong siya sa viewers niya. Tapos, tinatanong niya din yung mga viewers niya. Nagtatanong siya, tapos tinatanong niya. Tapos, yung tanong niya, sasagutin niya, tapos itatanong niya ulit. Hindi mo alam kung takot ba si Mike Abe na baka makasuhan ako, kaya kailangan ko medyo mag-adjust ng konti. Kailangan kong maging yung parang katulad ng ginagawa namin na baka makasuhan kasi ako. Hindi ko alam kung baka natatakot siya sa gano'n, no? Kaya siguro ginaganyan niya. Kasi kung paikot kong nihimay-himay nyo lahat ng sinasabi ni Mike Abe, walang kung sa puno, walang ugat, pero may dahon. Hindi. Kung sa puno ng kahoy, wala siyang ugat, wala rin siyang puno, pero may dahon. Paano nangyari yun? Diba? Ang hirap ng ganun, guys. Paano tumubo yung dahon na yan? Walang puno, wala ng sanga, wala pang ugat.
Gago! Parang pelikula lang eh. Walang pamagat, walang gitna, walang dulo. Gago! Di ba? Puta, ilang yan. Di sa totoo, ako talaga, gustong-gusto ko tong ganito. Kasi dito, kahit naman sa TBJ noon, binali ko na to si Mike Adby. May mga sinabi to na, wala sa ayos. No? Kasi dati nag-TBJ din to eh. Alam mo naman to, sunod din sa viral to. So nag-TBJ to dati, may isang vlog yan na hindi ko nagustuhan yung about sa sinabi niya kay Henyo Master Joey De Leon. Kasi ayaw niya, parang feeling ko ayaw niya kay Henyo Master Joey De Leon. So may sinabi siya doon na hindi ko nagustuhan. Ayun, pinaliwanag ko sa kanya, ewan ko lang kung nagets niya. Kasi bagay, yung logic nga na napakasimple na sinasabi ng Duterte, hindi niya maintindihan. Hirap ng ganun, no? Puta na, nagkaroon ng dahon, pero wala namang puno at ugat. Gago! Ano kaya mangyari yun, no? No, Sir Ronald Recto, no? Ano kaya mangyari yun? Ang hirap i-explain no, no? Diba kahit ano isipin nyo, makakakita ka ng dahon, maraming dahon. Pero walang puno, walang ugat. Putang na, hirap nun. Kaya minsan ito nga tama yung sinabi ni Banat Bay. Kapag may mga media na naging vlogger, o kaya sabihin na nating attorney, hindi naman lahat hindi lahat. At hindi rin lahat sa media, mga broadcaster, hindi lahat. No? Kapag may attorney na naging vlogger, may iba dyan tanga-tanga talaga. May media na katulad nito ni Mike Abe, ganun din. Gago! Kaya hindi ko naman namin nilalahat. May mga iba naman na okay, pero may kadalasan may ganito yung nangyayari. Wala na sa ayos. Hindi tayo na basta lang, alam mo yung tipong kasi sa DDS vlogger, talagang inihimay namin kung may mali ba o tama. Alam mo kanina na nasaksihan nyo naman, di ba? Pero dito sa mga to, puro na lang mali eh. Minsan wala kang narinig na tama. Ako kapag may nakikita ako katulad nung kay Romualdez, 'di ba? Sabi ko maganda 'yon. Kung ibababa ng 40 to 49 ang kilo ng bigas, maganda 'yon. Pero ang tanong, hanggang kailan nila ma-maintain 'yun? 'Di ba? Sinasang-ayunan natin 'yun. Pero itong mga to, wala to. Puro lang isa lang ang motibo niyan. Banatan ang Duterte, banatan si Pastor Apollo Kibuloy. Ang masama pa dyan, ang pinaka nakakalungkot na dito, nandun na tayo sa point na may galit ka kay Pastor, may galit ka sa Duterte, may galit ka kay Pastor, may galit ka sa Duterte, at dahil nagalit ka sa Duterte, dahil kaibigan ni Pastor ang mga Duterte, di ba? Ang pinakamasakit doon na sa narinig ko kay Mike Abe, yung tipong parang gusto niyang ipabomba ang KOJC. Biruin mo saan ka makakita ng ganong tao na dahil lang sa galit mo, handa mong okay lang sa iyo na may mga mamatay na inosenteng mga tao dahil sa galit mo doon kay Pastor Apollo Kibuloy. Saan niyo nakita 'yon, 'di ba? Hindi totoo 'yan, sinabi niya 'yan sa vlog niya. Bakit ba kasi hindi niyo po ba? Andun yun sa video niya, hanapin niyo na lang 'yan. Hindi ko na alam kung anong title noon. May galit ka kay Pastor, magalit ka kay Pastor, decision mo yan buhay mo yan. Pero yung tipong, porket yung Duterte ay kaibigan si Pastor, nagalit ka na, di ba? Tapos yung mga tao, yung mga kabataan, kababaihan sa KOJC na member ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy, puta na pati yung dadamay mo. Saan? Sa tingin mo, iisipin pa namin may kabi na matinong tao ka. So, ibig sabihin, kung gusto mong mamatay yung mga kabataan dun sa KOJC, mga kababaihan, hindi ka rin pala malala hindi ka rin mamamatay tao. Kasi, yun nga, okay lang sa'yo eh. Pero yung
Saan ka nakakita ng isang tao na, na pabor na may mamatay? Wala. Kay Mike Abby lang. Gago! Hindi, sinabi niya yan. Kaya nga, sabi ko, butay na, hindi kita tatanta ng hayop ka. Magkaso ka na lang, ha? Hanggang sa magkakaso na lang to. Hindi, totoo, hanggang sa magkakaso na lang to si Mike Abby. Isipin nyo, butang ina, ganyan pormahan mo, mala attorney pormahan mo, na diba, niyabangan mo pa nga ako, 35 years ka sa pagiging media. Tapos puta na, gusto mong mamatay yung mga bata at kababaihan sa KOJC? Ang lupit mo, no? Okay na may galit ka kay pastor dahil hindi ka binigyan ng 10 million daw, di umano, na inihingi mo kay pastor. So, okay, magalit ka. Pero wag mo idamay yung mga bata dun. Wag mo idamay yung mga inosenteng mga tao dun. Kaya lang naman sila nandun dahil naniniwala at mahal nila si Pastor Apollo Kibuloy. So wala ka naman ng pakialam dun. No? Wala ka ng pakialam dun sa suporta nila kay Pastor. Ngayon, kung galit ka nga kay Pastor lang. Ang masakit kasi dito, pati yung mga bata na pati yung tao na wala naman putanan, hindi ka nga nila kilala. Siguro yung mga naabutan nandun, kilala ka, pero yung mga ngayon lang, hindi ka nila kilala. Putana, pati yung idadamay mo sa galit mo. O ngayon, nandito ako, yari ka. Gago! Totosin nga, Mike Abby, naiisip ko siguro talagang bakla ka. Kasi tagal ko nang inaantay yung debate na biruin mo ha, sinabihan mo ko na ikaw na mismo nagsabi sa akin na wala akong karanasan sa media. So ibig sabihin, napakatalino mo, di ba? Napakagaling mo. Samantalang ako, vlogger lang. Pero ba't hindi ka lumalaban? Binigyan pa kita ng dalawa na lang ang itatanong ko sa'yo, 5 sa akin, hindi ka pa lumaban. Gago! Di ba? Hindi natin alam, baka bakla nga kasi sabi dun sa narinig ko na mga dating nakakasama nito, babae nga lang daw talaga kayang patulan. Sa bagay, ikaw ba naman hamunin mo si Lenny Robredo ng debate. Saan nakakalap doon, guys? Ha? Isang lalaki, kuno, di umano. Hindi ko sure kung lalaki to, hindi. Gago! Saan nakakita di umano na isang lalaki? Putana, hamunin mo ang isang babae ng debate. Putana, guys, ako never kong ginawa yun. Magaling ka, attorney ka, debate tayo. O babae, kahit na sabihin mo na napakataas ng babae na yun, napakatayog or napakataas ng pinag-aralan niya, at nilalait-lait ka ng babaeng yan, puta na, hahamunin mo. Ang salitang debate is ugnay yan sa dalawang tunay na lalaki. Para sa kaalaman mo lang, Mike Abby, magbasa ka kasi ng librong punyeta ka. Gago! Ha? Hindi totoo. Ang salitang debate hindi naman hindi naman din para lang sa lalaki yan. Para din yan sa babae. Pero babae sa babae. Hindi yung puta na lalaki ka tapos hahamunin mong debate yung lalaki ka tapos hahamunin mong debate si babae. Diba? Parang pagilid Mike Abby Gago! Kaya pala nagulat ako na sabi ko, sa dinami-daming ibabanat ni Mike Abby sa Banateros kay Banat Bay bakla pa. Wala, umikot lang yung pinaka-video sa bakla ka ba? Tanong lang, bakla ka ba? Tanong lang. Yung pala, sumasalamin pala sa kanya yun. Gago! Parang mga magnanakaw lang, no? Takot sa sarili nilang multo. Gago! Hindi totoo sorry Mike Abby pero yan ang nakikita ko so hindi ko talaga akalain yun. Pero mo puta na Lenny Robredo, kababaing tao nun. So sabi niya pa kay Lenny, bakit di ka umamon? Kasi takot ka sa akin. Malamang takot sa iyo, lalaki ka Kahit balibalik ta rin mo ng mundo, hindi ko naman po dinadown. No? Hindi ko dinadown ng mga kababaihan. Pero balibalik ta rin mo ang mundo,
no, hindi kayang pantayan ng lakas mo ang lakas ng babae. Kapag ikaw ay pumatol sa isang babae, putang ina, bakla ka nun, gago. Gago! Hindi mo ba alam yun, may kabe? Isang kabaklaan yun. Papatol ka sa babae. Tapos ako ngayon na humahamon sa'yo. Kasi parang ano lang yan eh. Nung hinamon niya si Lenny, parang ako lang. Si Lenny, Vice President, or naging Vice President, sige sabihin na natin. Tapos siya, si Lenny ay isa pa yung attorney. Tapos siya, media lang. Sige, parang dinown niya yung sarili niya eh. So ngayon, mapunta naman tayo sa'yo, Mike Abe. Ikaw, Mike Abe, sabi mo, 35 years ka sa media, tapos ako, vlogger lang. So parang katulad lang noon, parang ibinalik mo lang yung panahon ni Lenny at ikaw, na hinahamon mo siya. Ngayon yun nga lang, eto na yung magandang pagkakataon kasi parehas tayong lalaki. Hindi ko lang sure sa'yo. Gago! Hindi ko lang sure sa'yo, may kabi ha. Sorry ha. Kasi wala talagang gagawa ng kabaklaan kasi yun. Yung mga katunyan, yung mga lalaki dyan. Ito, excuse me ha, sa mga mister na nananakit ng mga asawa nila. Alam niyo yung ginagawa niyong pananakit sa mga asawa niyo. Tangina, kabaklaan yan. Gago! Sapakin niyo, bubugbugin niyo mga asawa niyo. Kabaklaan yan. Gago! Ha? Di totoo. Hindi yan sobrang tapang. Kasi biruin mo, napapatulan mo yung babae. Katulad ni Mike Abe, malamang sa malamang, baka pumapatol din talaga to sa babae. Gago! Tayo na, nasangga nga lang siya eh. Grabe, no? Grabe, Mike Abe. Hindi, Mike Abe, may pagkakataon para magbago. May 5 years ka pa. Gago! Ha? Ano? Tapos, baka mo kung bakla si ba. Yun pa, Mike Abe. Eto, Mike Abe, ha. Tanggapin mo yung hamon ko sa'yo. Maniniwala kami lalaki ka. Gago! Maglap-lap. Gago. Di ikaw gusto mo, ikaw na lang makipaglaplapan kay Mike Abe. Baka hamunin ka ng debate nga eh. Ba't ako may kipag-chup-chupan sa kanya? Gago ba kayo? Kaya nga debate. Kaso wala tayong magagawa eh. Doon pa lang, panalo na ako. Sinabi ni Lenny, takot ka ba sa akin, Lenny? Attorney ka, ha? Ako, pangkaraniwang tao lang. Pangkaraniwang tao lang ako. Lenny, takot ka? Takot? Ha? Wow. Gago! Sabi niya kay Lenny, sabi ko po tayo lang to, height na to. Haslo din ang puto. Haslo ka, Abe. Haslo. Alam mo ba gets mo ba yung salitang haslo? Ano mo na lang, tanong mo na lang dyan sa mga vlogger dyan na mga Bisaya. Kung ano yung haslo kamandong. O kaya, yun na. Ano ba may babalita natin dito? Buta na kasi ito si Mike Abe. Ay, hindi na. So, yan. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Pero may papanood ako sa inyong video, ha.